Normal lang na may tumutulong tubig sa ilalim ng inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun, may na-receive tayong question na may tumutulo daw na tubig sa ilalim ng kanyang kotse. At ang tanong niya sa atin ay kung normal ba yun? Well, normal lang yan mga paps. Lalo na kung naka-on na yung inyong aircon. Yung aircon ng kotse, parang aircon din yan ng bahay natin. Kumbaga, 'di ba? Yung aircon ng bahay natin, pag naka-on yan, meron yan drain. So tumutulo yung tubig doon, 'di ba? And ganoon din naman yung setup ng ating mga sasakyan. Kumbaga, meron yan diyang evaporator na lumalamig and eventually nag-accumulate yun ng tubig. Yun yung nagda-drip doon sa ilalim ng ating kotse. Yun yung normal. Normal yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Especially kung naka-on na yung inyong aircon. Pero kung naka-off yung inyong aircon at may tumutulong something, pag-aralan ninyo kung ano ba yung tumutulo na yan. Okay? Kasi ganito. Okay. Dyan sa mga ganyan mga liquid. Kasi ano ba yung mga normal na liquid natin dyan? Ano? Like yung engine oil, transmission oil, brake fluid, coolant. Okay? So yan yung mga ano diyan, aside do sa liquid nga na related dun sa doon sa aircon. So halos yung 5 lang na yan ang liquid na nandiyan, ano. Although yung iba meron din sa clutch, meron din naman dun sa mga hydraulic diyan, ano. So depende na lang sa klase ng kotse, no. Pero yung pinaka common 5 lang naman. Yung talagang tubig na makikita mo diyan. Ay pala, yung doon sa washer pala, no. So halos 6. Pero sige, ano natin, ano? Ang pinaka-normal lang na dapat na tumutulo sa ilalim ng inyong kotse is yung galing aircon. So pag hinawakan nyo naman yan, tubig yan. Walang amoy, hindi siya madulas. So pag tubig lang, okay lang. Walang kulay. Clear lang siya. Now, okay, sige. Paano kung iba? Kasi ako sa mga new car owner dyan, o kahit hindi new car owner, mga car owner dyan, ang isang tips ko maibibigay sa inyo, no? Pag halimbawa aalis kayo doon sa pinagparadahan ninyo, i-check nyo rin yung pinag-alisan ninyo. Kung may nakita ba kayong patak ng oil, patak ng coolant, or brake fluid. Yan, check nyo. Kung meron ba kayo nakikita doon sa ilalim ng yung pinag-alisan ninyo, kung meron kayo nakikitang something na medyo greasy, may kulay. So pag may ganon, silipin nyo na yung ilalim ng kotse ninyo. Baka may tumatagas naman yan. Kasi yun nga, hindi natin masabi kung kailan tatagas yan. Kasi true time naman talaga, may mga gasket talaga luluwag, masisira, lulutong, titigas, lalambot. So talagang aabot sa point na yun. At meron talagang tatagas dyan, no? Halimbawa sa engine oil. So pwedeng halimbawa yung kanyang drain plug, eventually maluwag na, or hindi na maganda yung kanyang higpit, 'di ba? So pwedeng tumutulo-tulo ng konti doon. Pwede rin yung gasket doon sa may oil pan. So nagtatagas na yung gilid. So kailangan palitan ng gasket or i-regasket, 'di ba? O pwede rin naman sa transmission. Halimbawa, yung kinakabitan ng mga nung CB joint ba tawag doon? Basta 'yon, yung doon sa yung connection ng transmission doon sa gulong. O 'di ba? So pwedeng yung yung gasket nun masira na rin 'yun, 'di ba? O yung sa brake fluid, pwede rin yung line nun o magkaroon ng problema, o do sa mga joints din nun. Ganon din sa coolant. O halimbawa dun sa radiator, magkaroon niya ng parang konting tagas, then eventually nauubusan na kayo ng coolant. So that's that's a normal scenario naman sa ating mga kotse. Nagkakaroon talaga at nagkakaroon yan, especially kung mga umabot na kayo sa mga 100,000 plus. Talagang meron tatagas dyan, at meron kayong gagawin dyan. Okay, swertein kayo kung abot ng 150 na wala pang nasisirang gasket. Pero usually mga 100,000, 80,000, dyan na nagsisimula yan. Pero dun sa questions, balikan ko muna yung question. Normal lang na may tubig na nagdi-drip talaga sa ilalim ng ating kotse. Pag hindi kasi yan nag-drip, halimbawa naging barado na yung inyong aircon system, ang mapapansin nyo dyan, magkakaroon ng tubig dito sa loob naman ng inyong sasakyan. Yan, kumbaga magtutubig yan dyan, yung inyong carpet dyan, mababasa yan. Normally kasi sa mga kotse, yung aircon ng yung sabihin na natin yung tulo, kung hindi dito sa driver side, sa passenger side yan.
So magkakaroon yan, parang dun tatagas. Kasi napupuno na nga, hindi na nga nagdi-drain kasi madumi na. So kailangan yung ipalinis yung inyong aircon. Ang isa sa madaling remedy nga dyan, kung hindi na doon nagdi-drip, ang ginagawa, kumukuha ng pressure washer. Then bubugahan ng pressure washer yung yung tubo na yon. Then yun, pwedeng umu-okay na siya. Pero syempre eventually papalinis nyo talaga yon. Kasi talaga may dumi na talaga sa loob yon. O yung iba naman sinusundot. Pag nasundot mo na yon, eventually okay na, magdi-drain na ulit yung liquid. So mawawala na yung basa dito sa loob. So yan yung mga scenario, no. Nangyayari talaga yon. Ako ilang beses ko na na-experience sa kotse ko eh. Kasi medyo hindi naman tayo frequent na nagpapalinis. Usually misa nga every 2 years lang, or mabilis na yung every 1 year. Ito nga, pa isang taon na hindi ko pa napalinis yung aircon eh. Yung isa kong kotse, although pa lang yon, nasa 14,000 kilometers pa lang, hindi ko pa napalinis ang aircon nun. Na yun, 3 years old na siya. So hindi ko pa rin napalinis. So soon, syempre soon papalinis na natin yan. Pero doon sa idea, normal lang na may tumutulong tubig. Okay? So wag kayong mag-worry. Baka doon sa mga new car owner dyan, new driver, nagtaka kayo, bakit basa yung ilalim? Hawakan ninyo. Pag napansin nyo naman na clear siya, wala siyang amoy, or hindi naman siya madulas, posibleng galing naman yan sa aircon lang. Pero kung may kulay siya, like siguro makita nyo naman yung kulay ng coolant ninyo, kung kulay green, kulay red, kulay blue, kung may kulay siya, medyo medyo pag-aralan nyo na, no? Baka may tumatago, especially kung nagbabawas kayo ng coolant talaga ng malakas. Then yun, sa engine oil din, yun, check nyo yung dipstick ninyo kung nagbabawas ba siya, kasi normal naman nagbabawas yan. Pero sa 5,000 kilometers, kung 100% ninyong nilagyan yan, possible mga 95% pa rin ang laman yan sa 5,000 kilometers, hindi yan hindi yan bababa sa mga 80%. Halos nasa 95 yan, 95 to 90% pa rin dapat ang laman yan kahit 5,000 na yung tinakbo ninyo. Yung transmission oil, halos hindi rin nagbabawas yan Oo. Yung brake fluid, yan, bumababa dun sa dun sa tank kasi numinipis yung brake pad. Pero hindi rin dapat yung nagtatagas. Kumbaga, ang lang nun, halimbawa sa 100%, siguro pag numipis na yung brake pad niyan, aabot lang yun mga 80% lang. So may 20% lang yung mababawas, isa 90% lang sa iba So ganun lang yung pinaka-idea mga paps, no. Kaya sa mga nagko-kotse dyan, pag-aralan nyo talaga yung kotse ninyo kung normal ba yon, sa hindi normal. Kung hindi normal, di pa-check ninyo. Pero usually naman nasisilip naman yan, especially pag nagpapa-maintenance kayo, kung nakita nilang nagkakaroon na ng mark. Kasi yun naman talaga, nagkakaroon talaga ng mark yan. Like, sa engine oil, kakaroon yan, magdudumi yung ilalim nyo yan, parang basa-basa. Ganon din sa transmission, ganon din sa coolant naman. Yung makikita nyo dyan, yung iba nagpupulbos, para nagkakaroon ng puti. Yan. Sa naman, sa brake fluid naman, may rin, parang may greasy. Dapat kasi parang yan parang malinis dapat yan Pero pag medyo greasy siya, ayan, pwede rin brake fluid. So yan mga paps, no, yan na yung idea. Normal lang yan mga paps, huwag kayong mag-alala. Salamat doon sa nag-question sa atin, Actually, parang 2 o 3 yata yung nabasa ko today na ganyan yung concern, na may tubig nga daw na nagdidrip doon sa ilalim ng kanilang sasakyan, at kung normal ba yun at kung ano daw ba yun. So yun mga paps, sana nagkaroon na kayo ng idea regarding sa kotse. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.